dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si kami mo yata nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw ng kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Magandang aham, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kapatid sa inyong mabuhay, Orin Miranda. Narito na ang programang maghahatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Sa ngalan po ng ating kalihim, ang DOST Secretary Renato U. Solidum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Magandang agam po, Yusek. Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. National Independence Day po sa inyo. Sa iyo rin, Onin, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay. Mga kunag, bago po tayo magpatuloy, nais po namin kayong batiin ng isang malaya at mapagpalayang araw ng kalayaan mula sa Radyo Siyensya. Sa mga takbang ng ating bansa tungo sa kunlaran, agham at teknolohiya ang isa sa ating katawang gabay at sandata. Kaya naman, mabuhay ang malayang Pilipino. Mabuhay ang siyensya sa bansa. Happy 128th Philippine Independence Day po. Tama, Onin. Isang makasaysayan at makabuluhang araw ng kalayaan sa lahat ng ating mga kakonek saan mang sulok ng mundo. Ngayong araw, hindi lang natin ipinagdiriwan ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani noon pa. Ipinagdiriwang din natin ang mga kalayaang hatid ng karunungan ngayon. Mula sa pananliliksik na nagpapalaya sa atin sa gutom, sakit at numang sakuna hanggang sa teknolohiyang nag-aangat sa ating kabuhayan, ang tunay na malayang bukas ay binubuo ng kritikal na pag-iisip at pagmamahal sa bayan. Kasabay ng layunin nating agham na ramdam at sa patuloy na kalayaan nating mga Pilipino, we continue to deliver science to the people. Kaya naman, muli isang makagham at mapagpalayang araw ng kalayaan po mula sa Radyo Siyensya. At dagdag ko lang, Onin, at sa ating mga kakonek, bago tayo magpatuloy,
Nais ko ring batiin ng isang maligaya at makaagham na anibersaryo ang Department of Science and Technology. Kung ang happy 68th anniversary po sa buong DOST dahil bukas June 13 ay ginugutinta din natin ang anibersaryo sa DOST. Happy anniversary po sa DOST at maging sa DOST-TV na kanatapos ng celebrate ng kanilang 10th anniversary. Tama. Maraming salamat, Yusek Donet, at para lang tayo makakunik, oras na para pakinggan ang mga nagaganapan sa DOST sa lingkunidaan sa pamumunuan ng SNT Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Narito po ang mga kaganapan ng DOST sa linggong nagdaan sa ngalan po ng ating Secretary Renato Yusudum Jr. Una po sa lahat, nais po naming batiin ulit ng ating mga kababayan ng Happy Independence Day sa pinagdiriwang natin ngayon ng ika-128 na araw ng kasarinlan. Tagal na po. Oo, mahaba na. At noong Lunes po ay agad na nagpadala ang DOST PHIVOLCS ng Quick Response Team upang i-assess ang lindol na naganap sa Southern Mindanao. Sa lahat po ng naapektuhan ng lindol, nanatili po kayo sa aming mga panalangin. Ginugunita rin po kahapon sa Holy Angel University kasama ang DOST ang 35th anniversary ng Mount Pinatubo eruption. At nitong nagdaang linggo po ay nakilahok ang DOST at DOST-assisted Filipino startups sa London Tech Week. Layon po nating i-explore ang market opportunities ng mga sari-saring inobasyong Pilipino. Samantala mga connect, narito lang ating kwentong SNT. Ngayong hapon, makakasama natin ang isang dalubhasa mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI para talakayin ang estado ng nutrisyon sa bansa at ang gaganaping malaking summit ngayong taon. Tama yan, Onin. Kaya naman ngayong araw, makakapanayam natin ang Career Scientist at Chief Science Research Specialist ng DOST-FNRI na si Dr. Mildred Girindula. Magandang agham po, Doc Mildred. Magandang agham po, Yusek Donet and Sir Onin. Maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Maligayang araw ng kalayaan sa inyo. Kaya, Doc Mildred, para sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ano po ba itong 2026 National Nutrition Summit at ano po ang layunin nito? So, ito po ay gaganapin sa June 17, 2026. So, sa Miyerkules, darating na Miyerkules. Yes, this coming Wednesday. Ito po ay isang pagpupulong or pagsasama-sama ng mga nutrition experts, policy makers, stakeholders sa nutrition and health para alamin or pag-usapan ano ba yung bagong resulta, ano yung mga bagong official results ng 2025 updating survey. So ito po yung survey na ginawa ng DOST-FNRI last year, 2025, na magiging source ng bagong mga datos sa nutrisyon ng ating bansa bilang official statistics po ng nutrition. Masabi po natin na nagkaroon ba ng malaking pagbabago kumpara sa nakaraang survey po natin na isinasagawa, Madam? Yan po yung malalaman natin sa Wednesday. Yan ang masyado po ka-excited. Yan ang disseminate nila. Ang resulta ng ating 2025 nutrition survey. Ayan. Pero ang tema po ng summit ngayong taon, tracking progress toward 2030 key results of the 2025 updating survey. Ano po yung kahalagahan ng temang ito, lalo na papalapit ang target year ng Sustainable Development Goals o SDGs. Tama po kayo, Sir Onin. So, ang DOST-FNRI through the National Nutrition Survey, tayo po yung may mga official na datos tungkol pagdating po sa targets ng SDG, particularly po sa malnutrition problem and food and health, some food and health indicators. So napakahalaga na malaman ano na ba yung nangyayari sa ating mga targets sa SDG. Tayo ba ay on track or behind dito sa mga targets na to? So yun po yung kailangan nating pag-usapan. Kaya napakahalaga po na malaman ano na nga ba yung result ng 2025 updating survey. Ayan. Doc Mildred, kasi itong nasabi mo is updating survey. Opo. Ano nga ba ang updating survey at paano
ito naiiba sa regular na survey Survey. na ginagawa din ng Food and Nutrition Research Ayan. Institute? So tama po kayo sa Donet. So may dalawang klaseng survey na ginagawa ang DOST FNRI. So yung National Nutrition, pag sinabi pong National Nutrition Survey, ito yung talagang komprehensibong survey na ginagawa namin every 5 years. Pero sabi natin, kung every 5 years lang magko-conduct ng survey, parang ang tagal naman bago ma-update po ulit yung information sa nutrition. Kung kaya po, in between nung 5 years, so halimbawa po, yung last survey na ginawa natin, ng last NNS ay nung 2023. Kung kaya, every 5 years, so nung 2025, nagkaroon kami ng updating survey. So ito po ay sabihin na natin na less comprehensive kaysa sa NNS, pero parang ito yung paraan ng pamahalaan para may tuloy-tuloy tayong datos sa malnutrition problem. At saka kahit na tinatrack paano, natin. Doktor, makikita po natin yung kaibahan, di po ba, noong mga nakaraang survey at bago marating yung 5 years na yon. Ayun po. Yun nga po, yun yung kahalagahan na yung ebidensya, ano ba yung nangyayari sa ating mga nutrition programs, kung nagiging epektibo ba ito sa pag-solve ng malnutrition problem natin. So yung pong kahalagahan ng tuloy-tuloy na survey na impormasyon. Tama po. Well, bakit po mahalagang magkaroon ng napapanahon at maasang datos tungkol po sa kalagayan ng nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino? So sabi nga po natin, you cannot manage what you cannot measure. So paano mo nga isusolve ang isang problema ng malnutrisyon na napaka-komplikado kung wala kang datos, yung accurate evidence-based information. So yun po, napakahalaga niya sa ating mga stakeholders, sa ating mga implementing agency na nagsasagawa ng mga interventions strategies, mga programa para maibsan yung malnutrition problem sa ating bansa. Ibig sabihin kasi noon, minsan baka kailangan mong i-pivot yung ibang mga Tama programa mo depende sa results ng Yes survey o po. So datos na parang, mga makukuha ng FNRI. Effective ba yung mga ginagawang Tama po. intervention or may kailangan talagang agaran kaagad na gawing aksyon? Halimbawa, sa stunting problem, yung ng ating bansa, nagbabago ba ito? Ano ba yung mga kailangan talaga maging epektibong pamamaraan para maibsan yung malnutrition, particularly sa ating mga kabataan? So Doc Mildred, sa usapang ito, ano po ba ang mga pangunahing aspeto o paksa na saklaw ng ating 2025 updating Ayan. survey? So may mga importante lang po itong aspeto, no, kumpara sa NNS nga po. So pero nakasaklaw po dito yung tinatawag nating anthropometric component. So dito ginagawa namin to yung sinusukat lahat ng body measurements ng ating mga kalahok sa survey. So yung height and weight, waist and hip, so sukat ng bewang, balakang, nang mula pinakabatang miyembro ng pamilya hanggang sa pinakamatandang miyembro ng pamilya. So lahat ng life stages po, meron tayong measurements ng anthropometry. Then meron po tayong tinatawag na clinical and health component. Dito naman po tinatanong yung mga risk factors ng mga Pilipino sa non-communicable diseases. Sila ba ay naninigarilyo, umiinom ng alak, nag-e-exercise, no? Ayun, pati po yung measurement ng blood pressure, kinukuha po din namin para malaman marami na ba talagang Pilipino yung may alta presyon. Then, yung food security. So, tinatanong po natin dito kung marami pa rin bang mga Pilipino ang nakakaranas ng gutom, ng kakulangan ng pagkain. Then, yung pong tinatawag nating maternal and infant and young child feeding components para malaman tama ba yung pagpapakain natin sa ating mga baby, yung exclusive breastfeeding na practice pa rin ba ng ating mga nanay. Yung pong mga buntis ba natin, pumupunta ba sila sa mga health center, umiinom ng mga micronutrient supplements, and so on. So yun po yung mga tatalakayin sa 2025 updating survey Alam niyo summit. po, kaya ko paborito ang DOST FNRI Ay, dahil sa thank you mga po. usapin yan at iba't iba pang mga bagay Opo. na lagi pong sinusukat ng ating mga taga-DOST, lalo na yung bewang, yung size ng Oo, kanyang- anong kinain, Anong Tama kinain? po. gaano kadami. Di ba po ba kasama rin yun sa hinahanap po natin, bukod doon sa kulang sa pagkain or kulang sa nutrisyon, pati nasusobran sa nutrisyon? Yes po. So Oo. napakahalaga. Pag sinabi kasi nating malnutrition is can be Under, yes. undernourished or Or overnourished. So mal. Kaya mal means abnormal. So
undernutrition and overnutrition. Thank you very much po. Naku, paano po ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders ang mga datos na nalilikom sa survey na ito? Ayun nga po. So mula sa policy development, so ang ating kongreso ginagamit ang ating survey para sa pagbabalangkas ng mga polisiya para masugpo yung malnutrition. Ang ating mga mga partner agencies, halimbawa po yung Department of Agriculture, ang ating DSWD, DepEd, sa kanilang mga programa sa nutrition. Then yung ating mga local government units din po, so para ma-monitor din yung mga programa nila sa local level. Oo, kasi lahat naman ng mga programa sa nutrition, madami tayong partners Yes hanggang po. sa local government. So talagang kailangan tulong-tulong dito Yes Oo. po. Multi-sectoral talaga yung paraan para masugpo yung malnutrition. Tama. So, Doc Mildred, maaari niyo po din bang ibahagi sa amin yung mga ilan sa mga mahahalagang usapin na may kaugnayan sa nutrisyon na tatalakayin sa summit na ito? Ayan po, yun nga. So sabi natin, persistent pa rin yung problema ng malnutrition sa ating bansa. Both undernutrition, na nakikita natin sa ating mga kabataan, lalo na yung mga under 5 children. So dito pumapasok yung stunting. Tama. Then yung lumalaki rin nating problema sa overnutrition. So nakikita natin ito pagtungtong ng bata ng elementary, yung school age children hanggang siya maging adolescents, adults, and hanggang sa pagtanda. So may problema tayo sa overnutrition. So yun po yung mga kailangan nating pag-aralan. Pero siguro po, Doc, tama po ba na bukod dun sa mga malnutrition na ating napag-aaralan, di ba dapat parang ating mga kababayan din, aware sila kung sila ba ay may high blood pressure or under high blood? Tama ba yun? Kasi naalala ko lang po nung siguro mga 2009, 2010, ako po kasi stroke patient. At meron ako nakasama, ang edad ko noon nasa 32. Meron ako nakasama nasa 22. Bata pa. Ang kanyang edad, magandang pangangatawan. Pero na-stroke din po siya. Paano po nangyayari? Yung ba'y kasama sa mga napag-aaralan po natin? Kasama po, particularly sa National Nutrition Survey, so mas in-depth po na nalalaman yung mga lifestyle diseases. So kumukuha dun sa NNS, kumukuha talaga kami ng sample ng dugo para malaman kung ikaw ba ay mataas yung blood sugar, yung mataas yung cholesterol, and so on. So napakahalaga talaga yung prevention. Sa umpisa pa lang, nalalaman na ng ating mga kababayan kung sila po ay at risk or kailangang magpa-konsulta sa doktor. Tama po. Doc, para sa mga interesado makilok at sumubaybay, paano po ba sila magkakaroon ng access or makasali sa National Nutrition Summit? Meron din po ba mga pamamaraan para ma-access ng publiko ang mga presentasyon at mahalagang resulta ng survey? Yes po. So bukod po sa gaganaping face-to-face sa June 17 sa Sheraton Hotel Manila, meron po kaming live streaming. So para po ma-access ng lahat, kung ano man po yung nandun sa Sheraton ay makikita rin po ng ating mga kababayan. So nakapost po ito sa aming DOST FNRI Facebook page. So live streaming po na mapapanood din po nila. At saka Doc Mildred, ito ba yung mga resulta ng survey na to ay ipopost din officially sa website ng FNRI or iba pang medium? Yes po, Yusek Donet. Meron po namin tinatawag na iFNRI. So ito po yung website ng FNRI kung saan nandun ilalagay po namin yung mga results ng survey. Then meron din po kami talagang specific na website para lang sa National Nutrition Survey results. So repository po ito ng data. Yung tinatawag nating e-nutrition website. So mga ilang araw po after nung summit, so ipopost na po namin o ilalodge po namin doon yung lahat po ng mga materials na about dun sa 2025 updating survey. Ayan. Alam mo, Maganda napaka-importante yan. talaga yan eh. Kasi maraming datos ang na-generate ng ating Food and Nutrition Research Institute. Tama po. Kaya papasalamat din ako sa lahat ng ating mga po. kasamahan sa FNRI kasi hindi biro ang kumuha ng data. Salamat At the same po. time, yung nakikiparticipate din sa atin. Tama po. Salamat po kasi hindi nyo lang alam kung gaano kahalaga yung nabibigay nyong impormasyon. Kaya bilang panghuli, baka po may gusto kayong batiin or anyayahan muli, Doc Mildred. I-shout out nyo na. Opo, sa ating nalalapit na 2026 National Nutrition Summit. Ayan.
So unang-una salamat po dito sa Radyo Siyensya sa pagkakataon no na maipabahagi yung informasyon about this 2026 Nutrition Summit and also po sa ating lahat na mga stakeholders sa nutrition. So sana po ay kung hindi man kayo maka-attend doon sa face-to-face sa Sheraton Hotel, so inaanyayahan ko po kayo na makinig, makibahagi sa ating live streaming po doon sa ating ipopost sa ating website. Ayan. So maraming salamat Dr. Mildred Girindula, ang ating career scientist at Chief Science Research Specialist ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Maraming salamat, Doc. Salamat po, Sir Onin. Mga kakunag, sa ating pong pagbabalik, kilala naman natin ang mga bagong DOST Barkada, bagong program hosts at bagong programang maghatid ng agam, teknolohiya at inovasyon. Tutok lang magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakonek mula sa mga komplikadong numero sa classroom at viral video sa TikTok hanggang sa digital screens ng ating mga tahanan. Isang certified ka-DOST Barkada ang makakakwento natin ngayong hapon. Tama yan, Onin, dahil siya ang magiging katuwang natin sa pagkukwento ng agham para sa lahat, mapabata man o matanda, dahil ang lahat ng bagay may saysay. Kaya kilalanin natin ang host ng pinakabago, pinaka-fresh, at pinakaabang-abang na Saysay Vodcast. So let's all welcome ang ating bagong pamilya sa DOST TV, the newest DOST Barkada, Mr. JP or Engineer JP Penuliar. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, JP. Magandang agham po, Yusek and Sir Onin.
Tsaka sa lahat ng mga tagapakinig Ayan. natin. Alam mo, excited talaga ako sa ating mga bagong programa dito Tama sa po. DOS-TV. So, welcome sa Radyo Siyensya. JP, sobrang dami mong ganap sa buhay. Isa kang licensed engineer, isang TikTok math content creator, at ngayon, DOS-TV podcast host na rin. Ano ang pakiramdam na opisyal ka ng parte ng aming DOS-TV family? Ayan, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa pamilya ng DOS-TV and syempre ng DOST mismo sa pagkakataong naibigay na ito. Sobrang warm ng pag-welcome, lalong-lalo na nung nilaunch during the DOST 10th anniversary. So sobrang saya ng pakiramdam. And ayan nga, nabanggit mo rin, Yusek Don kanina, na outside sa aking corporate work, meron akong mga ibang pinagkakaabalahan. And sobrang inline ito sa pagiging education advocate ko, na kung saan doon ko ginagamit yung platform. Kasi talagang gusto nating maitaas yung antas ng karunungan ng mga kabataang Pilipino. And sigurado ako na sa programang ito, talagang makakatulong yan sa mga estudyanteng Pilipino natin. Tama ba ako? Isa kang chemical engineer. Yes, sir. Ando naman ang pakiramdam ng chemical engineer, pero ando ka sa grupo ng mga kabataan. At Ayan. parang nagtuturo ka sa kanila ng kanilang mga dapat malaman. Masaya sa pakiramdam, very fulfilling, Sir Onin and Yusek. Kasi, kumbaga, itong mga learnings natin, ano yan hindi naman yan mananakaw ng kung sino man. So, to make, to put it into good use, mas maganda na talagang tinatransfer din natin yan sa mga estudyanteng Pilipino. Ayan. JP, as usual, kami pag-usapan naman natin ang pinakabago nating programa bilang pinaka-fresh face o bagong host ng DOS-TV. Bigyan mo naman kami ng background kung ano ba itong Saysay podcast natin at ano ba ang layunin nito. Ayan, ang saysay kung saan lahat ng bagay may saysay. Yan ang Yan din natutunan ko noon nung sa launch. Correct. Sobrang witty ng title ng ating programang Saysay. So, ang layunin naman natin nito is mabigyan natin ng explanation sa mas relatable, very conversational na paraan yung mga topics natin when it comes to science. 'Di ba? Kasi naniniwala din tayo minsan kapag mas usapan, ganyan, mas madali nating natatandaan yung mga paksa. And mas magiging relatable siya such that magagamit natin siya sa pang-araw-araw natin bilang mga pangkaraniwang Pilipino. Hindi naman natin kailangan maging scientist para maunawaan natin yung mga topics pagdating sa science. Yun. Ayan, kasi tsaka, tinan mo, ang gagwapo at ang gaganda ng mga pinili na talagang host. At, thank you po, Yusek Don. Oo, lahat tayo. Kaya, so, sabi nga nila, hindi lang sometimes oftentimes science is complicated. Tama. Pero dito sa Saysay, sabi nga ni JP, gagawin nilang lighter, more understandable, at saka conversational, di ba? So ano-ano nga ba yung mga paksang tatalakayin natin sa programang ito at bakit mahalaga ito? Hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So, sobrang broad din ng mga topics na mako-cover natin. Mayroon dyan sa larangan, syempre, ng technology, meron pagdating sa food, meron sa agriculture, meron ding education na part. So, ito yung mga paksang talagang magagamit natin, yung mga information sa pang-araw-araw natin na makakatulong kung paano natin, alam mo, paano tayo magde-decide, di ba, ganyan. So, sobrang importante na maabot itong mga impormasyon na to para sa ating mga Pilipino. Kumbaga sa madaling salita, ang bawat bagay na naiisip mo, lahat yan may saysay. May saysay. At mahalaga mapag-usapan para na sa ganoon, makuha natin at maipaliwanag ng gusto sa mga kabataan. Ano bang ibig sabihin nito? Yan. Kasi nga sabi nila Yusek Don and Sir Onin, everything under the sun, talagang may siyensya sa likod nito. Ayan. Sino-sino ba ang target audience ng Saysay at paano nyo ito idinisenyo para maging relatable sa kanila? So, syempre, target naman talaga natin is lahat ng mga Pilipino, di ba? DOS-TV sabi, Science for the People. Yes. Talagang ang mission natin is bring science closer to the people. Kailangan maramdaman. Yan, dapat ramdam na ramdam. Agham na ramdam. Tama, Sir Onin. So, but most especially, gusto rin nating maabot yung mga estudyanteng Pilipino. Yan. And ginawa natin yan sa pamamaraang meron tayong student co-host pagdating sa episodes ng Saysay. So, ilan sa mga partner universities natin, nandyan ang PUP, Manila, nandyan din ang De La Salle Araneta University. Actually, yung co-host natin from De La Salle Araneta University, yan yung nasa unang episode natin. Meron din from Philippine Normal University, University of Baguio, at marami pang iba na
dapat abangan ng mga tagapakinig natin. Oo, nakaabang-abang talaga kasi ang mga usapan ng mga bata, biro mo, bata Totoo yun. sila, at least sa age group nila, Tama, no? tama. And Ay kaya nilang ma-explain ang lahat ng science behind many things. yes, At saka marami po mga kumbaga may tuturing natin mga senior ang edad na hindi pa lubos na unawaan. Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? At magpapaliwanag sa kanila, mga bata, di ba? Maugurin ka parang anak na nila ang nagtuturo sa kanila. Pero syempre aside sa student co-host natin, no, kasama din natin yung mga experts natin pagdating dun sa iba't ibang Yun. larangan. So talagang matatahi natin yung expertise ng mga tao sa likod nitong iba't ibang field. And at the same time, students na mas magiging relatable kapag ipinaliwanag natin sa ating mga tagapakinig. Ayan, mukhang fun at exciting ang mga magiging episodes ng programa. Pero sa lahat ng mga episodes na inyong dinevelop, na ano ba sa inyo ang pinaka-remarkable at bakit? Okay. So sa panahong ito, meron akong 2 specific episodes na para sa akin very remarkable. Una na dyan yung pilot episode natin na na-release kahapon, which is about earthquake. Alam natin na medyo timely itong paksang ito. So yung mga kapwa natin Pilipino sa Mindanao. So itong episode na ito, sobrang remarkable dahil talagang magagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi natin alam kung ano yung mga posible pang mangyari. And yung isa pang remarkable sa akin is yung tungkol sa nuclear energy. So medyo na-reignite yung Pagiging engineer. Yes, correct. Yung mga pinag-aralan sa chemical engineering. So, kasi itatahi din natin ito sa ano bang estado ng energy sufficiency ng ating bansa. So, paano natin yan pagpaplanuhan na pangmatagalan and sustainable in the long run. Ayan, naku. Bilang host at isa na sa tagapaghatid ng science information sa iyong palagay, paano ba makakatulong ang saysay sa pagpapanapit ng GAM sa publiko, lalo na sa mga kabataan? Ayan, so lahat ng mga impormasyong matatalakay natin sa saysay. So talagang yung mga technical terms nandyan pa rin yan bilang bahagi ng agham. Pero mas gagawin nga natin itong magaan, di ba? Pagdating sa pag-explain, yung mga analogy natin para mas ma-absorb talaga siya ng mga Pilipino. And itong information na ito yung gagamitin natin para sa mga paggawa natin ng desisyon. Kasi kapag tama yung informasyon na meron tayo, mas tamang desisyon na magagawa natin. Unlike kapag meron tayong mga maling impormasyon, yun yung nagiging dahilan ng confusion o worst case, maling desisyon yung nagawa natin. Tama. Ayan, at saka yun nga sabi nga ni JP, yung mga technical terms, baka pagkakasa kanila magiging common na yon, natural na binabanggit itong mga technical terms na to. Kaya ngayon, saan at paano natin mapapanood ang ating mga ka-DOSTV barkada ang Saysay Podcast? Ayan, mga JP. ka-DOST Barkada, inaanyayahan ko kayo na mapanood at mapakinggan ang Saysay, kung saan lahat ng bagay may saysay. Ayan, so available yan sa Spotify and YouTube accounts ng DOSTV. So makikita nyo yan dyan. And syempre, inaanyayahan ko na rin kayo na i-like, mag-subscribe sa page ng DOSTV and sa lahat ng kanyang social media accounts sa Instagram, TikTok, and Facebook. Baka may gusto ka bang i-shoutout dyan na sa iyo ang pagkakataon? Shoutout sa aking mama. For sure nakikinig. Siya ang unang tagapakinig ng unang episode. And siguro yung mga estudyante ko na rin na natuturuan. Actually, bago ako pumunta dito, Yusek and Sir Onin, nagturo pa ako ng mga estudyante, nagre-review para sa kanilang college entrance test. So, sila rin yung mga taga-suporta natin. Pala, no? Tama-tama. Anyway, maraming salamat, JP. Maraming salamat at kay JP Penuliar, ang ating program host ng Saysay, ang pinakabagong science podcast hatid ng DOSTV. Maraming salamat at alam ko maraming makikinig at manunood sa ating Saysay. Ayan. Maraming salamat, JP. Maraming salamat po. Mga kakunag, sa ating buong pagbabalik, makakasama pa natin ang isa pang bagong mukha ng DOSTV. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonect not just one but two
Kaya naman ating kilalanin ang isa pang bagong programang hatid ng DOSTV na siya maghatid ng mga kwento ng bayan at negosyo na lumago sa tulong ng agam, teknolohiya at inobasyon. Tama yan, Onin. Kaya naman, wag na nating patagalin. Makakapanayan po natin ngayong hapon ang program host ng Nego Siyensya, si Alex Baltasar. Magandang agham sa iyo, Alex. Magandang agham na araw po, Yusek Don, and syempre Sir Onin. Thanks for having me today. Ayan. Kumusta po? Marami ang excited para sa ating bagong program ng DOSTV kung saan negosyo at siyensya ang pag-uusapan. Kaya Alex, para sa karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ang negosyensya at bakit ito naiba sa ibang programa sa DOSTV? Kanina may saysay, pero ito negosyensya. So, ano ang iba sa negosyensya? Yun, unang tanong pa lang pero napakaganda na, pero salamat po dahil pagkakataon na rin ito para mai-share po natin sa ating mga kababayan itong bagong programa natin na pinamagatang Nego Siyensya. So ito po ay negosyo and science sa iisang programa, but it's not just about those two things. Syempre, kasama po dyan yung pagdadala at pagtatawid ng inobasyon, no? Doon po sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Siyempre, hindi lamang ito tungkol doon sa success story kagaya ng iba nating napapanood na naluluha-luha pa tayo. Although, yun po, magbaon din kayo ng tissue pag po ito ay pinanood ninyo sapagkat very inspiring yung ating po mga maririnig na istorya. Pero ito po ay rekomendasyon at mga hakbang yung ituturo sa atin na nakabase syempre sa science. Sabi nila ang negosyo, di ba, hula-hula daw yan. Ito ay parang swertihan, yun ang term nila. Kumbaga sugal. Oo, pero sa totoo lang, bakit kailangan nating sumugal nang hindi tayo sigurado kung pwede naman na i-lessen natin yung risk sa pamamagitan po ng agham? Yan. Very good. Sabi nga nila, siyensya sa likod ng bawat negosyong pag-uusapan dito. Ano ba layunin na gustong makamit po ng programang ito ng DOSTV? Yun. Siyempre po, Yusek and Sir Onin, no, yung ilapit natin sa ating mga kababayan yung impormasyon na marami pong mga programa ang gobyerno na available, na pwede po talagang makatulong sa ating mga kababayan. Hindi perpekto ang gobyerno pero may mga effort po tayo, no, na ginagawa para mailapit po itong mga serbisyo na ito, lalo na sa ating mga MSMEs. No? Sa katunayan, meron po tayo. Yung isasalang natin yan for our pilot episode, siya po ay dating OFW. Kumikita ng malaki kasi nagturo pa nga po siya ng science. Bago po siya umalis papunta ng ibang bansa, pero sa kanya pong pagbabalik bayan, no, syempre medyo question sa kanya, anong gagawin ko sa aking pagbabalik? Pero buti na lamang, siya po ay may guts din at may initiative talaga na magsimula at may background din sa siyensya, lumapit sa DOST. Yung kanyang kapital na 7,000 pesos ngayon, nako, kumikita na siya ng siguro mga 10 million per year. Wow! Yan ang nakakagulat, di ba? Talagang marami tayong kwentong ganito. So, ilan ito sa mga dapat abangan ng mga manonood sa programa nating Negosyensya. So, ano pa, Alex, ang mga exciting na magaganap sa ating programang ito? Ayun, marami po actually itong aking kasuotan ngayon, no. Sabi ko nga ang aking pangarap para sa ating bansa, instead of asking the question, who are you wearing? Tapos sasabihin mo ay sikat na designer, di ba? Parang pwede yata sabihin natin, who are you wearing? Ako po, suot ko ngayon at bit-bit ang kasaysayan ng Buhid Tribe. Ito pong aking suot ngayon, for example, no, mga kababayan, ito po ay gawa ng mga kababaihan ng Buhid Tribe. Kinover namin ito nakaraan lang. Hindi ko pa nga nalaban pero mabango kasi napakalinis ng kanilang mga gawain. Buhid Tribe? Para sa Buhid po, ito po ay sa Occidental Mindoro, sa may mabundok na part. So ito mga po, mangyan. Opo, sinuyod po natin yan. Kanila nga daw kinoconsider. Yes, totoo po yan. Ang sabi nga nila, no, kinoconsider nila yung kanilang mga sarili bilang bunso sa lahat ng mga tribo sa Occidental Mindoro. Sapagkat, bakit bunso? Dahil madalas sila daw ang panghuli pagdating sa innovation, napaka-skeptical daw ho nila o ayaw nila yung mga makabago. In fact, ang sabi nga sa atin, even yung education, minsan parang lalayo ka pa ba? Dito na lang tayo. Pero sa pagdating ho ng makabagong teknolohiya sa tulong ng Department of Science and Technology, dun sa kanilang programang CEST o Community Empowerment, no, through Science and Technology, dumating yung mga makinarya. Ang tanong ko nga sa kanila, buti parang hindi tinanggap, kayo... ano? Opo, yung naging pagtanggap nila talagang napaka-open ho nila at naging bukas sila at ngayon talagang sobra po yung pasasalamat nila sa departamento. Mukhang exciting talaga ang mga episodes ng Negosyensya dahil mukhang hindi lang sa Metro Manila ang may access sa agham.
Alex, ang saan lugar ba nga tayo dadalhin ng programang ito? Nako, ito po ay hindi travel show pero parang umikot din tayo no sa buong Pilipinas. Pero ito po ay patunay lamang na ang mga inobasyon ang mga programa ng gobyerno ay hindi lamang limited sa National Capital Region dahil madalas yan ang sigaw ng ating mga kababayan. Kailangan across the board ang pagtaas ng sahod, yun hong mga pagdating ng makabagong teknolohiya, but even sa mga remote na lugar dito sa ating bansa ay talagang susuyurin ng Department of Science and Technology at masasaksihan nyo po yan dito sa ating programa. Wow. Ayan, sigurado maraming kwento si Alex bilang host at tagapaghatid ng science information mula sa Negosiyensya. Iyong palagay, Alex, paano nakakatulong itong programa sa pagpapalapit ng agham? Nasagot niya yung iba, pero lalo na sa ating mga MSMEs. Ayun, napakaganda po niya kasi tayong mga Pilipino, hindi lahat sa atin pinalaki with that entrepreneurial mindset. Mag-aral ka mabuti, tapos magiging bossing ka. Yun po ang napakagandang pangarap para sa atin. At napakaganda po nun. Ako mismo, empleyado ako. Pero bakit nga ba hindi naman natin i-explore yung isa pang bagay kung saan pwedeng magaling ang mga Pilipino? At sa totoo lang, napakagaling negosyante ng mga Pilipino dahil ang mga Pilipino napaka-optimistic. Malugi man yan, saan man tayo lumubog, nakangiti pa rin. So kung gagamitin po natin yung quality na yun sa pagnenegosyo, tiyak magtatagumpay. Samahan mo pa ng agham. Nako, maganda yan at talagang palagay ko ako isa sa mga fan ng DOSTV. Pag nanood ako, baka maiyak ako. Sabi mo nga, yung tissue, buksan natin yan. Kasi una sa lahat, binabanggit mo kanina yung isang episode mo na nag-invest ng 7,000 pesos. Ngayon, kumikita ng 10 milyon kada taon. Ay, talagang mahusay at maganda. At talagang palagay ko ay marami pang mainganyo manood ng Negosiyensya. So, bakit ba hindi dapat palagpasin ng publiko yung panonood ng Negosiyensya? Ano yung ilan sa mga episode na dapat abangan? Ayun, syempre napakadaming unforgettable dito na kwento. Kagaya na lang nung aking nabanggit kung saan binisita natin yung isang tribo sa Occidental Mindoro. Ito'y grupo ng isang kababaihan na nagtatahi, 'di ba? Sila po ay nahahati sa 3 pangkat. Nandiyan yung gumagawa rin sila ng mga alahas. Sari-sari po pero ito ay patunay na kung meron pong siyensya, kung merong agham, natitiyak natin na malilesen talaga yung risk at ayaw natin na masayang yung ating resources because if anything, ang Pilipinas napakayaman po natin sa resources. Kailangan lamang natin ng mga tamang proyekto, tamang tao na mamumuno rin syempre, at tamang tao na magde-delegate itong mga proyektong ito para po lalo pang payamanin ang ating bansa. Dahil ang kultura natin, sa totoo lang, economic asset po natin yan Tama. At kung may isang salitang maglalarawan sa Negosiyensya, ano ito, Alex, at bakit? Ayun, parang nasa tagline na ito ng DOST, pero yung oportunidad, kasi napakarami nitong oportunidad na nabibigay, hindi lamang sa isang Pilipinong nangangarap, pero even sa isang komunidad, 'di ba, na dati mumunti ang pangarap, pero pwede pala nalakihan natin ang ating pangarap dahil minsan takot tayong mangarap kahit libre lang ito sapagkat skeptical tayo whether or not meron bang patutunguhan itong aking pangarap? Baka masayang lang, 'di ba? Ang aking oras sa pangarap. Pero kung alam mong posible itong mangyari, it's within your reach. Posible po ang mangarap. Kaya mga kababayan, tayo po ay mangarap sapagkat merong mga oportunidad. Ayan. Science and opportunities for all. Ayan. Diba si Yusek Donet? Oo. Yan din ang ating tagline, yes, di ba? Po. At tika, bago natin tapusin ang ating pagkukwentuhang ito kay Alex, hindi pa natin lubos na kilala si Alex. Di ba? Isa din siyang bagong program host. Kaya Alex, magpakilala ka at ano ang nabago nung simula nang maging host ka ng Negosiyensya, di ba? Ayun, syempre unang-una po sa lahat maraming salamat sa pagbibigay ng trabaho, Lumabas na yung Bulacan accent ko sapagkat ako po pala ay isang proudly Bulacania. So ako po have been in the business for almost a decade, Nagsimula po ako sa pagiging radio DJ, tawid-tawid tayo ng pag-a-anchor din, at ang ganda ng booth dito. Sana all, ang ganda po talaga. Yun po. So ako po ay 28 years old at ngayon tayo nga po ay nag-host na ng programang ito, Ako po hindi naman ako negosyante. Sasabihin baka hindi kami matuto dyan. Pero again, science ang magtuturo sa atin, At ang maganda rin siguro dito is manggagaling kasi yung aking perspektibo bilang isang
host, from someone na gusto ring matuto. At yun naman talaga ang key para tayo po ay mas lalo pang tumalino sa buhay, yung ating abilidad to be trained at yung ating willingness to learn. Totoo. At isa po yan sa mga adhikain ng Pangulong Marcos ngayon ng kanyang administrasyon na ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga tao na merong maaring gawing negosyo, gawin natin negosyo. Lalong-lalo na pagka yan is siyensya, inobasyon, kailangan lakipan natin ng dagdag na kaalaman para higit pa natin mapagyaman ito. At isa nga po dyan, ang pagnanegosyo sa mga innovations and science for the people. Totoo. Kasi itong mga inobasyon na ito ay nagmula sa mahabang pagsusuri na ginawa ng ating mga researchers at scientists at sa pakikipagtulungan ng ibang ahensya ng gobyerno. Hindi lamang ng DOST, may partners din kami sa labas ng DOST. Mas lalong napabuti itong mga inobasyon na ito. At saka tiyak na kikita ang negosyo natin. Pero syempre, hindi naman risk-free, ano? Tama po. Pero at least meron kang mga katuwang para umunlad ito. So, ayan, may mga unforgettable episodes ka ba, Alex, doon sa Negosyensya? Ayun, syempre lahat naman para sa akin ay unforgettable sapagkat tayo ay natututo every time, no? Pero siguro yung kwento ng ano ba ito, yung magpapautang pero walang interes, walang collateral, di ba? Saan mo yun maririnig? Dito po yan sa Department of Science and Technology, marami silang mga ganyang programa at isang ang patunay dito, no? Yung ating, si Dr. Alfred, isa rin po siya sa ating mga finiture na nakatanggap po o isa sa mga benepisyaryo nitong programang ito. Napakasimpleng tao. Siya po isang doctor by profession, no? Manggagamot, pero talagang pinili niya na mag-venture na ng full-time sa pagnenegosyo. Mga anak na lang niya actually ngayon ang pinag-doktor niya. Pero siya, sa pagnenegosyo na ngayon ang kanyang puso. Hindi ko malilimutan sapagkat napaka-humble na tao. At para masabi mong ang isang tao maging matalino, hindi naman pala nga kailangan sobrang, alam mo yun, hambog, di ba? Ang nakakatuwa, kung sino pa yung mga eksperto at pinakamatatalino, sila rin ang pinaka-humble. Parang kayo. Parang si Yusek, na perfect example. Parang si Yusek, oo. tama ka. Anyway, Alex, baka may gusto ka pang ipahayag at imbitahan ang ating mga kababayan na manood ng Negosyensya. Ayun, mga kababayan, nako, sana po ay wag ninyong kalimutan na suportahan at panoorin ang pilot episode ng ating programang Negosyensya na isasalang po bukas na yan, ha? June 13, Sabado, 9 a.m. up until 9:30 in the morning sa GTV at sa bayan din pong mapapakinggan sa DZWB. Ayan. Tutukan natin yan bukas na 9 a.m. to 9:30 a.m. So maraming salamat sa ating bagong program host, Alex Baltasar ng DOST Barkada at program host nga ng ating Negosyensya. Maraming salamat, Alex. Maraming salamat, Alex. Salamat po. Samantala mga Connect, oras na para ating alamin kung ano pa makaganapan ng ating kalihim DOST Secretary Renato Yusilum Jr. sa mga susunod na araw. Narito po ang mga kaganapan ng DOST sa pangunguna ni DOST Secretary sa mga susunod na araw. Bukas po, katulad ng sinabi kanina, ay ating ika-68th anniversary ng Department of Science and Technology. Kaya sa aking kapamilya sa DOST, happy anniversary po. At sa Miyerkules naman ay gaganapin ang ating 2026 National Nutrition Summit na pinangungunahan ng DOST Food and Nutrition Research Institute. At sa susunod na linggo naman ay celebration din ng Metals and Engineering Week. Ito po ay pinangungunahan ng ating DOST Metals Industry Research and Development Center. Maraming salamat po, Yusek Don at mga Connect. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po makapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Muli ako po inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam, sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Yusilum Jr., ako si Yusek Maridon o Donet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.
Mark in, mark out, mark out.